po kayo nag-start ng voice acting? Voice acting, let me go back, ha? Voice acting, I started when I was 6.5, 7 years old. So that was, I was born in 1939. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nasa radio na. I started sa Dr. Mansell ng Palad. Lumang Palad, ang doktor kasi nun, si Rosa Mia. Yung kapilala niya. Si Rosa Mia is in movies is known as the Dakilang Ina. Nasa Sampita siya, siya ang director, the director at artista siya. At the same time, nung nasa province kami ng Malolos, kinuha niya ako para mag-grade tayo. Kasi kailangan nila ng child actor. So I started my career in 46 sa Gulong Palad. Grew up doon sa programa na yan. Familiar kayo natin Gulong Palad, di ba? But yung character ko, hindi naging ganun ka-famous. Pero I was there learning the ropes. Meron pa nga ako yung sinasabi niya, ako lax. Kasi kailangan mong pumatay sa mic, di ba? Yun. At ang process ng training nun is really, really intensive. Kasi, pupunta kayo ng everyday. 15 minutes lang yung ng payag eh. But, ang call mo sa studio is 9 a.m. 9 a.m. reading kayo ng script hanggang dumating yung time. Pagkatapos, you do it live. Kaya pag nagkamali ka, jackpot sila o jackpot ka. Reading ng script talaga. Yung sa mga characters, mga ganito. Hindi pwede ang bakal doon. Hindi pwede ang mistakes. But sometimes, meron kami mga classic mistakes sa mga ganito. And for ilang years I was there. Yun ang naging training. Una. So, dire-diretso ba nag-aaral kayo? Dire-diretso? Yes, oo. Until what age po kayo sa Gulong ng Palad? Sa Gulong ng Palad, 46, 47, 48, 49, 50, hanggang early 50s ang Gulong. Tapos, so, pag, ano kasi nun highly competitive din ang voice talents. Pag halimbawa, nasa dito ka ng PMC and then PRC, PMC kasi yung mga try, yung mga ganito, yung PRC, yung competitive, mga target, yung gano'n. So, nasa isa ka. Pag adapted ka ng PMC family, okay ka. Tapos, nung Gulong ng Palad, series yun matala ng mga dramas. Pagkatapos ng mga papunta na ng 50, mga ano yun, mga 55, 56, mga maigsi na yung series. So after every series, nag-audition sila talaga. Katulad ng ginagawa sa inyo. Pagkatapos, you're made to go to the stage, read ang lines ng mga bida, kontrabida, nandoon ng producers, nandoon ng directors, pati kaming mga professionals na rin, if we want to be included, ina-audition din kami. Pero siyempre, pag may mga kaibigan ka ng mga director, mga writers, yun, magagawa nila ng paraan na ma-include ka, hindi nakikita nila talagang nasa iyo yung intensity ng performance, pasado ka. And you have the voice, quality for the role. And I grew up dun sa atmosphere na yun. Lahat ng ang classic director sa radyo ng araw, kung halimbawa meron tayong yung Manuel Leon, yung sina Ismael Bernal, nung araw, kung makakapasa ka sa criteria ni Fred Gonzalez, yun na, yung parang siya yung czar ng overall. Yan. Pag sinabi mo, uy, Fred
nung araw na Kamay Theater of the Air. Yung Kamay Theater of the Air namin, wherein you get to air yung mga movies showing. So, mag-iitayo kami doon. Ang airing noon ay sa 7:30 p.m. Nandoon kami ng morning pa lang. Si Fred Gonzalez ang may mga lines na kailangan talaga makuha. Isang bakit lang. Ang daming tono ng bakit, hindi ba? Kailangan you have to get the precise bakit. Pag hindi narinig sa iyo, often again and again, siguro nag-iinsayo ka ng bakit ng mga 1 hour. Ikaw na ha, just for that one line. So, yun na po yung training. Ha? Training nila po. Oo, kasi yung batungan ng mga lines, pag batungan ng lines, hindi niya napalatandaan yung bakit mo. Hindi ganito, explain niya. O sige, hindi ganito yan. Anong bakit? So you get to learn to say the many interpretations of just one line. At yun yung pinakamahirap ang one-liner. Anywhere you go, ang one-liner pinitain siya sa mga artista. Kina Aga, kina Sharon, kina Maricel. So pagka nang bakit? Hindi ganito. Bakit? Di ba? Ang daming you try. You try na mag-create ng atmosphere ng bakit. Masaya. O tawa ka ng tawa. O bakit? Di ba? Tatanong ka. O tapos yung bakit? Bakit? Yung nagagalit. Di ba? So, iikipon mo yung sa boses mo, i-reflect mo sa boses mo all the emotions. O, hindi ba magandang training yun? Later on, you will say, bakit ako nandito? Bakit yung mga frustrations, yung mga yung araw, we have time to train. Ngayon, parang hirap na mag-training. Kasi, the way I see it, kasi masyadong fast-paced yung buwan ngayon. Everybody's into computer, everybody's into texting, na yung incomplete ang mga messages, hindi ba? Yung mga sinashortcut. But sa radyo, hindi ang emotions, walang shortcut. Ba't tayo na yun, ang daming shortcut, yung mga kabataan. Di ba? Kaya, paano mo silang matitrain ng tama? Kung halimbawa lahat nagmamadali. You cannot be a good anywhere you go you don't get the feel of it. Okay? Di ba? Yung training niyo po dun sa, sabi ko yung Sa gulong? Opo. Or dun sa yung activities na yung ilang interpretations na. Or mga ilang taon po kayo noon yung nag-train kayo sa ganong klase? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanggang ngayon, I'm training. Kasi nga, iba-iba yung mga drama eh. So, may ang dami mga interpretasyon na maibibigay. So, every movie, every series, yung cartoons, yung mga ganito, talagang mas hindi mo mabubuo nang may mali. Nang may mali yung halimbawa, interpretation niya, is mali dito na sinasabi ko. So, hindi nagkakatutukan yun, di ba? Parang, bakit ganun ang sagot? Parang nasa ibang planeta, nakaka-relate ba? Hindi di ba? Yun. Parang namin, ang training you get to get it from all sources. Ngayon, may movies tayo, di ba? Ngayon, ang lakas ng palo ng mga Korean, yung mga ganito. But basically, ang training pa rin is boses. Boses at boses. Kailangan may napapakinggan sa sayo. Be it ang camera or be it sa radio lang. Kasi sa radio, may pitulong ng training sa radio. Ang radio kasi, kailangan na ibibigay mo yung feeling. Hindi ka naman nakikita. Pero nakikipag-participate sa'yo yung isang mother na nagluluto
sa radio, effective kasi ang imagination mo, it runs wild. Uy, ang ganda-ganda nito, bakit pinahihirapan? Iinay na ako ng gana. So, ang flight ng isang bida, sinusubaybayan. Pero, isipin nyo, radio lang nun. Hindi tayo kapulad ngayon, nandiyan dyan yung mga effects, nandiyan dyan yung mga aided na ng mga cameras, ng mga ganito. Pero, tignan nyo sila, parang hindi totoo yung sinasabi. Kasi hindi totoo eh. Yung araw kasi, you are made to believe na what you are saying is really true. Hindi ka makakapasa hanggang hindi real sounding. But ngayon, dahil maganda yung artista, makinis, o yung mga sexy, di ba? Napakamuflash yung galing. Kasi, paano pa naman yung bida lahat may mga cleavage, di ba? Hindi mo na nadadama yung honesty of what they're saying. Nakafocus ang attention mo. Uy, anong gagawin ito? Hindi ka nakafocus. Yung araw kasi iba eh. Panoorin ninyo ang mga pelikula maski nung araw. Ang pelikula nung araw mas concentrated yan. Mangyari yung mga ginagawa nila. Sina Gloria Romero, Wonder Royan, sina Susan Roses, sina Sharon, sina ganito. Wala pa yung mga demands ng okay, kailangan niya mag-rehearsal ng for TV, may song, may ganito, may ganyan, may date. So, ano na yung matitira sa'yo sa career? So, they don't last. Makikita mo lang sila, uy, eto lang yung career. O, eto lang. Tapos, yun lang eh. Kaya po nag-start sa tagal na po. Kaya po nag-start na, ito lang gusto kong gawin. Gusto kong mag-voice talk. Kaya po nagbating sa inyo. I just know na hindi ako tatagal sa office. So, anong matitira sa akin? This is something that I really love to do. Ang mangyari na, hindi siya boring. Hindi yung nasa office ka, gagawin mo mga forms, di ba? Yung mag-interview ka, yung ganyan, sa file mo, yung ganito. Ikaw talagang magpa-participate ang emotions mo. At ang emotions is never flat, like a paper. Kasi ang computer is really flat when you get to it, di ba? Pero when you're facing a mic or camera, or you're talking to a group of people, hindi yun eh. Mas may feel, mas malaramdaman mo ka kagad. Kaya dito sa job neto, hindi naman yung matira matibay. But kung hindi, magtatagal ka kung sino yung meron. Kami, mga all times, alam namin agad kung sino yung magtatagal. Because basically, yung muna mo lang kausap, sa years namin, hindi ba sa years na ngayon, mapipil mo na kung saan papunta. Somehow. And if they get to listen to you and do yung mga sinasabi mo, later on, tita, natandaan ko po yung sinabi ninyo, yung ganito. At ano gaya, naging basihan nila sa training. So, yung mga years of training ko sa ibang director when I was young, when I was getting to be a teenager, nung nasa mga 20s na ako, mga napapunta na akong 30s, gusto ko naman, scriptwriting naman, yung kasi part yun eh, di ba? So, naging scriptwriter ako, o later on, naging director din ako sa radio. So, lahat ng yun, alam mo i-handle hanggang sa katawan mo lang sa suko. Kasi up to 50, 40, di ba? 39 ako pinanganak, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 nung mag-radio ako. Hanggang mga 54, 55, nung 83, ang last kong sa radio. Because feeling ko nung sa radio, director na ako, writer ako na. We have 20 na
ganun karami sa isang station. So, concentrated ang service namin sa DCX na lang. Kasi doon lang patay na yung oras mo. Talent ako, gagawin ako. Pagkatapos nun, decoding naman ang pelikula. Hindabing sa pelikula, yung ganito. Nasisal po nga, si Rosamia. Siya naman ang siyempre, radio siya at pelikula. Mas marami siya ngayon din sa pelikula. Ayan, ano dyan, lang tayo yung pag-lead ko yung pag-lead ko sa radio. Kasi sabi ko, ito naman, when you get to feel na parang nasakot mo na yung gusto mo doon. You're armed na you have the tools for another field. So, sabi ko, bagong field naman na tayo sa pelikula. Sabi ko, dito naman ako mag-concentrate. Kasi parang feel ko nun, ito yung incoming thing sa buhay ko. Kasi nasaturate ko yung radio. Pero hindi niyo po nag-disadvantage yun. Alin? Parang, yun nga, nakita niyo po advantage yun kasi nga, inform na po kayo. Yes. And besides, parang nakikita ko, yung sa basa ko sa sitwasyon, parang ito yung magiging in demand later on. Kahit lang, meron ka rin yung mga ganong gambles, career move. Diba? May mga bigla kang iiwanan. Hindi ba iniwanan mo yun? Ang feeling mo nabobob ka na. Ang feeling mo, dahil marami pa i-contribute eh. Yung know-how mo ngayon, naghahanap mo ng iba. Kasi dami mo na rin naman taon na nasa radio. So, nag-play ako ng movies. Ng konti-konti lang mga dalito. Sabi ko, mukhang ito. So, nagtatrabaho ka na ng kasama si Ismael Bernal, sino Marie Gilbert Reyes, sino Marie Gilbert Sagaya, yung Aret. Mukhang mas exciting. So ngayon, ang demand kasi, para yung isang production, yung sa Viva, nagsusulat ko nun. Sabi niya, Tita Lucy, kailangan ko nang magdadab dito sa ganitong pelikula. Hindi ako pwede, may ginagawa akong script. Ganun, hindi ko pwede. O sige, kukuha na lang kami na iba. Kukuhan ako, di ba? Kasi may ibang opportunity na nagre-record. Ito yung isang field na alam mo, anong gagawin mo, di ba? Ito, hindi pa sure ang footing mo rito sa pelikula. Mas sure ang footing mo rito sa radio. May alam mo na lahat yun eh. Hindi ba naman yan, ang dami mo namang sure. Pagkatapos ko na sige, ginawa ko lang para yung script ko. Nagpunta muna ako sa pelikula. Kaya yung kasi na ako, iniiwan ko na hanggang sa dumami ang demand sa akin sa dubbing, sa pelikula. Dami ka na nakakilala, hindi na pwede. During the time, I have mga 8 shows as radio talent. Pero napunta kong sinusulat daily, Monday through Friday. So, it means Monday through Friday ang scripting ko nung sa dinidirect ng iba. So, it means I have to produce 18. Wala pang computer nun eh. So ang gagawin mo, mag-ano ka ng carbon paper, tapos meron may carbon pa, tapos yung maninipis na papel. So, onion skin. So, ilalagay mo dun sa kuwan mo na, may makanilya pa ako. Na mga 6, kung 6 ang pass mo, meron ka dapat sa spinner mo, meron ka dapat sa live sounds mo, meron ka para sa director. So, you have to type ng mga onion skin ng mga 8 copies. Kaya talaga, kita niyo yung yan. Pag-type mo nun, kailangan tak, yung gano'n talaga at super bilis. So, isipin nyo, 8 in-scripts ako noon na pagkatapos mo ng isang page, pubuto muli, may nakaprepare ka na dyan, tapos isip sa mga ganyan. But you get to do it. Kasi
tinatakbuhan kasi yung for some silly excuse like, uy, nagkakumbidahan birthday party noon, uy, may lakad o may ganito. Ako basically is a no-nonsense person. Pag merong trabaho, is sa trabaho ko. Kung ano yung gagawin mo, ano lang, malaki lang ang payment sa personal mong buhay. Pero in the long run, mag-pay off naman yun sa'yo kasi ayun na lahat kung saan, kung ano yung capacity mo to do things. So maraming nagtitiwala sa'yo, maraming kumukontak sa'yo, Tita Lucy, you do this, you do that. So yun, nagpakap ako sa radio. Pero hindi ibig sabihin nagpapap ako sa radio na hindi ko kinikilala yung nagawa sa buhay ko ng radio. Kasi ang laking training nun. So lumipat na ako sa movies. Paglipat mo naman sa movies, umuna kasi sa pelikula, ang nagtuturo sa mga artista, kasi lahat yung dinadab. Yung sabi, bakit dinadab, bakit hindi original sound? Kasi ang radio, original sound. Yung ganyan, may booth. Kaya isolated ang traffic, isolated. Hindi katulad sa shooting. Magdadrama, halimbawa si Sharon Cuneta o si Maricel, may narinig kang mga laot ng manok. Hindi ba? How distracting yung kahulan ng aso. Supposed to be, hindi kasama yun. Pero dahil nai-istorbo rin yung mga aso, yung mga manok, di ba? Yung kasi binaririnig silang sigawan, nakikiguli sila sa ingay. Kung heavy drama, distracting. So, yun, sabi na, bakit itinadap ang pelikula? Noong araw kasi, wala pa itong mga technical neto. Mas tedious ang dubbing. Pero kaming pinuputol yung pelikula ng depende sa haba. We call it a loop. Na hindi yung pag nagdadab ngayon, di ba, ang laki ng advantage. Kasi nakikita mo ng tuloy-tuloy, na-edit na o na ganito. Yun, hindi. You get to see lang ito. Pagkatapos yung mood ng artista ngayon, iko-continue yung sound ng boses. Nung naging sabi ng mga director, ano pala ito? Kung sila na lang ang pag-supervise natin, kasi mas mahigpit kami. Di ba? Mas naririnig namin yung dugtungan ng boses. Umali ang tono mo dyan, bakit ang taas? Nagaling ka rito sa mababa. Hindi biglaan pa. Hindi ganyan ko itinimbigo. Kanina nga. Kasi dito tayo galing. So, pag pinagbigyan mo yan, ganito, ang gaganon ka agad. So, nakikita ng mga director ngayon kung how patient we are sa pagpapaliwanag sa mga bida. Nagkaroon nyo ng maraming repercussion kasi yung mga artista, gusto nila siyempre madali ang trabaho. Nagawa na nila yun di ba? O bakit marami? Ang bakit ngayon may mga supervisors kaya ano naman yung mga ganyan? So, ang capacity namin sa pinagagawa sa aming trabaho is now being questioned. Ang nagtitikit naman, ano ngayon ang gagawin namin? Sabi namin, mali na. Sabi, anong gusto niyo? Sabi niya, hindi kayo bakit ba may mga supervisor? Wala na yung mga director, yung mga assistant AD, nawawala na sa studio. So, kami na ngayon ang umaharap sa mga artista. Kita, patiently, I will explain. Hindi mo kayo magalit kasi ang hirap kasi ulitin ng yung halimbawa sa shooting, hindi ba yan ang gagawin? Ang hirap ulitin ng emotion to transfer it sa dubbing na putol-putol. Ang hirap mo, kasi ang atmosphere lang is different. Like nga yung, hindi ba, pag nakarap ako, may shooting ka, ayan yung camera, ayan yung momentum ng adrenaline mo, yung nandito, o nandito yung mga nakaantabay sa yung lahat. So, talagang grabe. Included also in my training later on, kinuha nila ang
artista. Ayoko mag-artista. Samantalang ang sister ko is director sa Sampalito. Ang feeling ko kasi, ay mas nababagalan ako sa shooting, nababagalan ako sa mga artista, ang tatagal ko mo ng mga lives, samantalang pa kami magkakasama ang mga taga-radyo. Lahat magagaling, di ba? Parang mas mabilis. Dito mga artista, ang tagal-tagal na mag-ensayo mga ensayo mga so wala akong pasensya. Mas gusto ko yung field na nasa likod ako ng but later on, inano ko na shooting ka, yung mga ganun. So pag nag-shooting ka pala, iba rin, ibang klaseng training din. Kasi mas naiintindihan mo ngayon yung pinapagawa mo sa mga artista. Okay. So ganito yung paghahanda sa kanila. Kumenta na naman ako sa another field, di ba? Ang mga gustong-gusto kong pelikula sa buhay ko, yung relasyon. Classic movie na yun ni Mel Bernal. Ako yung lumabas na mother ni Vilma Santos. Yung ito ba ang ating mga anak? Kung siyempre, kung sinasabi mo ito ba ang ating mga anak, mga bida yung mga parents. Di ba? Anak namin ni Boy Garcia, si Albert Martinez. So, acting ka na sa kamera o ganito yung ano ng nanay, matagal din ang setup sa pelikula. Another yun, nakakainipag yan. So, sige na nga, sabi ko, paano ba ito eh? Kung nung araw, ang dami ko mga dahilan, naku, hindi, taping ka, naku, wala akong duster eh. Ang suot ko mga pantalon lang ng mga anong ganito. Wala ba, Tita Lucy? Kasi ikaw, naku, wala eh. So, tanggi ako ng tanggi. O later on, naku, ganun pala talaga ang buhay ng artista. Kailangan marami ka mga stocking katulad ng nakikita ko sa sister ko kay Rosamia. May damit siyang pang mahirap, may damit siyang pang mayaman, meron siyang costume, meron siyang jacket, meron siyang mga panuelo, meron siyang ganito. Kasi pag sa probinsya ka, hindi naman i-define sa'yo kung ano yung mga dadalhin mo. Kaya kailangan, sabi ko mga artista pala, parang gusto mo kung umalis ka ng bahay, dala mo sa sasakyan mo yung bahay mo. Ibig sabihin lahat ng mga gamit mo. Kasi pag humingi sa'yo ng ganito, kailangan meron ka. So, pag pinagsama-sama sa akin, yung kung ano ko ngayon, hindi tulong-tulong ang maraming aspeto sa buhay ko. Nagkatulong ng bata ako, nagsimula ako kinuha na akong radio talent, doon na ako lumaki. Pagkatapos naging radio writer ako, radio director. Pagkatapos lumabas na ako sa pelikula, naging supervisor na rin sa dubbing, nagtuturo sa mga artista, iniiwanan na sa amin ng mga director, mga award-winning actors na pagkatapos mong anin sa loob ng dubbing mo, wala man lang yung salamat, sinabi, hindi ko nasasaktan Tita Lucy. Kasi ang feeling ko, dapat yan nasa likod ka, marunong kang lumagay sa likod. Know when na nasa front ka, know when na kailangan ka sa likod. Hindi yung laging nasa front ka, na hindi mo itutupi yung personality mo para malaman din yung mga trabaho sa likod. That will make you a total person na marunong ka palang mag-adapt. So later on, yun na. Nagano ko. Pagkatapos ng 1983, hindi na ako nagbalik sa radio. Kasi enough na yung time ko sa pelikula. Pagkatapos, mga 1997, mga nasa planning board ko, sabi ko gusto ko naman magkaroon ng studio para kung halimbawa maraming magpapadab. Gusto ko yung ako lahat din na magpapatakbo. So, after mga 10 years, 2007 ngayon, lahat ng mga iniisip ko na magiging ako in the future, pinagtrabahuhan ko. So,
So, eto ko ngayon, nakikideal na sa network, may mga contract na ako sa mga stations, marami na ako na-train ng mga dubbers sa pelikula, na later on sila din yung mga naging good dubbers sa TV. Parang wala na kayong maitanong sa akin ngayon. Pero ba? Pero ba yun? Ngayon po, ano po bang compare ko ba niya po yung challenges noon sa dubbing tsaka ngayon po sa generation po? Sa generation ngayon, marami pa rin ang gusto makapasok sa world na ito nang walang pasensya, nang walang time para mag-train. Ang gusto nila, pasok sila kagad. Eh, hindi nga pwede yung gano'n. You have to learn muna yung rope. Kung sabi namin kung paano yung halimbawa yung sisigaw ka, magtatapon ka ng boses. O paano yung pag magtatapon ng boses, di ba? Yung usually mga boses na may mga delegates kami mga boses na may talo sa mic na may rehistro. Maski ng mababa ang boses, meron kaming for one, meron akong itinutulong technique dyan. Para, sabi ko, simple lang, ito lang ang susundin mo. Lahat ng mga dubbers ko, lalaki, babae na tinuro ko, kina Maricel, kina Boom, sa lahat, iisa lang, hindi ka lang, gagawin kitang sangko. Tumayo kayo na, kayo. O sige, magsabi ka, halimbawa nandun yung kausap mo, halimbawa malayo. Halimbawa, so sumigaw ka, bigyan mo ako dito ng Hoy! Hoy! Okay. O, sige. Pagkatapos, eto saan mo hinugot yung boses mo dito sa diaphragm, diba? Mas maganda kung ang gagawin mo, gagawin ko. Sige, hold mo yan. Press me down. Sige. Down. O, umiyak ka ngayon. Sige, maghinta na ka. Aray ko! Ay, diba? Ganyan. So, mas more ang pwersa pag nandito. Pero you have to imagine na, ayan, sige ha, you have to imagine na ikaw, nakapako ang pao. Okay, nakapako ang pao mo. Sige, idiretso mo pa mo. Nakapako ka. Nakapako ang pao mo sa may release ng tren. Okay, di ba? Kung nakapako ang pao mo sa release ng tren, eto na yun yung release ng tren. Eto na ngayon yung tren, may dumarating. Siyempre, gusto mong kumawala. Ano na nagagamitin mong pwersa, hindi? So, push me down. O, ayan yung tren. Sige. Continue. Ayan na. Sige. Nakakakawala, hindi ba? Pero, hindi mo magagawa yung mga continuous na mga eksena without that pull dito. Meron ko muna ng phone. Ikaw. Thank you. Ikaw yung sasabihin dito. Siya may pwersa ang boses niya. Maganda ang pwersa ng boses niya. Sige. Push me down. Imagine mo na nakapako ang paa mo. Hindi pa. Yun na po. Serious. On the spot na yun. On the spot na yun. Push me down. Sige. Kailangan sumigaw. Hindi, tira. Huwag kang matawa sa ginagawa mo. Serious tayo. Okay. Hindi ka matututo pag yung halimbawa, you're taking it lightly. Siya, malakas ang effort niya pero hinihalkan. Hindi ba? Naramdaman ko yung effort niya dito, ang laki. Pero ito, wala pang effort. Ang effort na ibinigay niya, siguro nasa, kung halimbawa yung scale of 10, nasa 1.5 ka. So, ang laki na aakitin mo. Okay, sige. Push me down. Sige. Sige, push me down. Sige. Mamamatay ka na.
pinag-aralan ko. Serious ako ha. Marap ako sa salamin. Bakit ang mukha ko mas umiyak? Ay, nakatawa. Loose ang, hindi tight ang hatak sa muscle ko. Kahit, nakaganan, hindi, pati mata mo, pati dito talaga ng gagaling. Parang ka maka-emote ng gano'n. Yun, you remember that. Pag kayo, yan, nagpukang kayo sa mga ganito, hindi ba? Without taking it seriously, you will get nowhere. Kailangan 100% dedication. If you can give it 500, 400 more sa 100, na-attain mo na yun. Hindi magbabago ang interest mo sa ginagawa mo. Look at me, ilan na ako ngayon, ilang taon na ako, 68 years old ako, hanggang sa nasa ganito akong position, pero nandoon pa rin sa akin yung passion. Yung concentration ko sa pagtuturo sa inyo is not lessened by the years, o hindi na lang. Diba? Ang nagkukulang sa akin ngayon, yung mga kabataan. Kasi ang training is not enough. Diba? Ang attitude is not enough. Hindi na ituturo ano yung mga gagawin. So ganun lang pala. Pero pag nalaman ninyo kung ano yung demand sa inyo, mag-iisip kayo. Na, sabi nga ng mga drivers, ano daw para maging driver? Kailangan wala kang sex life. And that is true. Pag may date ka, meron kang gagawin pelikula, saan ka pupunta? Sa trabaho. O kung saan na yung girlfriend mo. Diba? Ang hirap family life, yung mga ganito. Maraming kasama yan. O sige. Ngayon, nasa 1.5 ka pala, ano? Paabutin natin ng 5. Concentrate itong muscles mo. Na, huwag mo silang pansinin. Isipin mo, if 100% concentration mo na nasa release ka ng tuwing madumi, nagdurugo na yung paa mo, ang sakit, nararamdaman ng buong katawan mo from the tip of your throat hanggang dito sa utak mo, hanggang sa hair mo. Ganun kalaki ang demand. Handa ka na? Prepare yourself. Sige, prepare yourself. Down. Push mo yung paa mo. Sige, laban. Sige, sige, go! Sige! Wala niyo ako rito! Sige! Wala niyo ako dito! How do you feel ngayon? Pagod ka. Kasi, parang totoo na yung ginagawa mo, di ba? Ang thinking mo, nandoon ka na sa environment na yon. Isinet mo ng heart mo, inakit mo na dito, di ba? Okay? Okay? Halika. Wala kayo, titingnan ka kung how well you can help. O sige, the same thing. The same thing. Ikon mo muna. Take your time. Nasaan ka? Ilagay mo, madumi, ang daming ano. Bakit ikaw ngayon lang mag-isa nandito, pinako ka? Okay? Nakakayak na, masakit na yung nararamdaman mo. Push me down, masakit na. Hinga. Masakit. Sige. Go! Kunti nyo. Get go, sige. Bari. Degree. Go. Sige. Ikaw ang
pahawakin ko kayo na script para nagagamit yung kung saan kayong karakter. Hindi ba? Ang magiging puhunan nilang dito is yung pamasahin niyo. Pagdating niyo dito, pag meron role na gagawin sa inyo, bibigay ko sa inyo. Yung isa ko nga itinrain na wala lang. Yung talaga, wala siya. Talagang zero ang nalalaman. O ngayon, mag-dub na siya sa akin sa Museum Garden. Galing na. Kakilala niya. Ito Chola na. Si simple script writing. So, kumikita rin siya. Yung finally, ito pa rin yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Kaya lang, wala silang connect kung paano. Kayo, kung feeling ninyo, ikaw mukhang balatang-balata ka kanina, no? Pero ibig sabihin, may mga emotions kayo na hindi nyo lang alam kung paano palalabasin. Right? Technique lang yan. Sige, mas ganyan ako po kayo. You can sit ng mga 5 hours sa computer nang hindi ako sumasagot. And that's good for diba? Maganda sa hapak sa ano, pupuli na ka-Islam. Pag yung mga kisa na nararamdaman ko na dito, na malata, wala akong paghuhugutan. Kasi walang hatak na gano'n. Ngayon kayo magsalita. Kausapin niyo kung nakaganyan kayo. Yung sarang okay yung sa high school, madalas ako sa performer sa dramatic club. Meron boys and girls high school. Ay, lagi ako. Nanay, bida, kontrabida. Hindi ba yung mga yung araw sa TV, wala to. Parang pag ano, ipalitan ng secret, ganyan. O nag-stage show rin ako. Yung live audience, di ba, mangyari, in demand ang mga tanong pag pumuputok na yung araw. Kanina pag pumuputok na yung araw, may marang na nakakatawa na yun. Siyempre, may mga cross-cross, yung isang kasama namin sa radyo. Naku, Ate Christine. Ate Christine na lang. Pupuntahin niya ako. Pagkatapos, magkahagutan kami papaganyan. Naku, sabi niya, pag nahawakan ko si stage, hindi nito makakawala sa akin. I-crush niya ako. Eh, nalaman ko yun. Ha? Ganyan. Okay. Wala. Live. Siyempre, handang-handa na siya, nakatakihin niya ako. Go ka lalapit, nilabas ko na yung baril. Babarinig niya yun. Pagkatapos ng maraming dropping niya, sa ako talaga siya mga babaril. Pero, huwag ka lalapit sa akin, huwag ka lalapit, ganyan-ganyan. Lalapit na, naku, eto na yung pinag-usapan, nakalagay sa akin. Binaril ko, o di patay. Timbang siya na yung safety. Ang dati nga na yung mga pulis. Ako, tawanan ng tawanan. Hindi mo na pagtagumpay ng sinusi. Kahit wala ka, maging wise ka rin. Live yun eh. Pati ba yung mga performance na gano'n? O dito sa dubbing, dito sa Netherfield din, na again and again and again, ulit kayo hanggang sa ma-perfect ninyo. Yung sinking, yung ganito. Yung find out na pag nakakabang sinasabi ko sa inyo, uy, mukhang galing gawin. Pero subukan din yung mama. Nakso na kayong pag-ako sa inyo yung mga part ni Shanchan. Subukan natin. Subukan natin kung sino may boses sa inyo. Di ba? Kung ang feeling ninyo, uy, pwede pala akong mag-dab ba? Meron, mapipil ko, uy, may boses pala ito, meron pala ito. Di ba? Mag-training ka. As easy as that. Yun lang ang magiging puhunin ninyo. May question ka pa? Meron po. Ano po yung problems po ngayon sa voice acting industry? Mahirap pa rin
mag-training ng mga pambida. Kasi, kung ngayon na nila, i-relab kasi dito yung Meteor Garden, okay? So, familiar kayo lahat sa hinahanap na quality para kay Sunshine. Ang hirap na role lang, di ba? Nagnanari, sumisigaw, marami siyang mga emotions. Kung halimbawa, ano pangalan mo? Kaya po. Thea. Halimbawa, Thea, ikaw ang nag-audition, di ba? May boses mo for Sunshine. Pero, every line mo, nakakasama mo ako sa loob ng studio. Ay, hindi rin dalawang karami ang panahon. So, parang, si Thea, later on siguro mga 2 years, pabibigyan niya ito ng ganitong role. Pero ngayon, ito yung unang role nito, yung mga kaibigan, yung mga gano'n. Pero kung magtsatiga, o baka ma-shorten ang length of time na mabibigyan ka ng ganitong klaseng role. Kung makakapasa ka dun sa how I want to do, yung katulad mo, mag-feel ko na may hapak ang boses mo. Na 1,000 beses ko na sinasabi, hindi mo pa rin makuha. Yung mga artista, bakit hindi ko makuha? Mamayag ko eh. Mali lang pa. Diba? Yun. So, maraming klase ng training kung mag-train. Katulad si Yul Servo. Si Yul Servo, first picture niya, diba? Talagang award. Okay. Ang nangyari kay Yul Servo, dinala siya sa akin dito ni Direk Joey de Santiago. Okay. Lucy, karoon ko yung mahirap. Nakita ko, ano ba mo? Ano ba role mo dito? Ba't hindi ko, gusto mo matras. Boses 80s. Wala talaga. Tito Lucy, kailangan, kasi kailangan help, hindi ka publicity-han. Basta you know where you stand. And they keep on calling for you, keep on calling for your services. That's it. Yung compensation mo doon. If they recognize you, alam mo naman nire-recognize ko. But hindi nga lang kailangan maging part yun ang nakikita sa kanila ng publiko. Kasi kailangan total artist sila. Tama? Tama ako na. Kaya yung mga dubbers ko, ay, hindi ako papaintindihan. Yung interview sa mga dubbers na sila ang dub. Hindi. Quiet kayo dyan. Kasi tayo nagawa natin ang salvation natin sa kanila. Ngayon, kung gusto nila, magpasalamat o Tita Lucy, thank you. Fine, that's it. Go. Ano lang, panila lang. Keep on calling. So yung lack po na recognition, parang hindi mo siya problema na hindi kilala ng mga tao. I don't see it that way, lack of recognition. Pati nga yung mga Channel 5. So, Tita Lucy, sige, kalpo, pwede ba? Pwede naman tanggalin niya yan. Kung magugustuhan ng mga tao, hanapin nila kung sino yung mga boses na nangyayari. Yung for us to be publicity hungry. Ako ay hindi. Ang attitude ko dyan is actually compensated ako pag si Tita Lucy ang magsusupervise. Si Tita Lucy. Tawag iirin. Can I ask for anything more na nandito ako sa position ko na naging po ng voice? Ito. Saka yung dedication. Yun naman maging puhunan mo. Lalo ko yung words, yung good deeds mo, ibang tao na makakalat mo. Hindi na ako, hindi na yung hahantingin ka ng nila. Nasaan ba yan? Ako nga surprise ako paano nila na nakukuha
Number 2, ang cellphone, paano niyo ako nakuha yung mga bago? At ito nung pinagtanong ko po namin dito, kasi how is the way looking? Yun ang contemplation. Last question na. Ano pong dream niyo para sa voice acting industry? Nakapag-produce ng mga good voices, good talent in mind. And in body, kasi kailangan yan. Yung lakas ng katawan mo sa pag-aaral. And then, I want dedication. Kung wala talagang dedication kung nakikita, focus ko. Huwag na tayo mag-usap, hindi ko na kayo titrain. Pero kung mahuhugot ako munang 10, 20%, may nakikita na ako sa iyo mga 30, mahuhugot pa kita ng 10, 20, and then matyaga akong magturo. You will go places. Ang dami naman talaga dyan ang simula sa zero di ba? As in zero, pero look at them, the best in the field. Ma-recognize yung mga kapwa nila. Kasi maraming pukpukan yan inside the W. Merong pag yung marurunong na, akala nila yung, kung ganito ang gawin ko, Tita Lucy, hindi. Bakit hindi, Tita Lucy? Hindi ko marunong eh. Gawin mo muna yung kung ano yung tinuturo sa'yo. Diyan ka muna. Learn muna. Bakit yung way mo, ang ipapagawa mo sa akin, wala ka yung way mo. Siguro pag aided ka na, at pwede mo na incorporate yan sa ibang mga bagay, pero hindi dito sa role mo. So, paliwanagan hanggang sa nakakatay ng bawat isa yung respeto, hanggang nandiyan na yung mga wala ba akong gawal, Tito Lucy, ano ba mabibigay? Yung mga ganyan, nandoon na yung interest nila. Sana nga ako, in my lifetime, makapag-produce pa ako ng more na magagaling ng mga dabins. Katulad ng mga dream ngayon ng mga dabins. Meron dyan, pag talaga intensive ang training, kinabukasan, may sakit, mamaya yan, ayoko na, nakasalang na ron, bakit ayaw mo na? Hindi nila matake ang pagiging total artist. Ano po, last pa. Hindi ka nang sasalit. Last pa po. Yan. Training. Don't forget. Tips po para sa mga aspiring voice artists. Kung may papakita ninyo sa kanila yung ginawa ko sa inyo, that's one. Okay? Number 2, magbasa ng aloud. Tagalog, English, ng aloud, and then clearly enunciated. Marami diyang mga bulol. Halimbawa, sasapsan mo. Deliver mo yung lines. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sige. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Okay. Sa inyo, nadi-differentiate ko yung N at M, pangalan mo. Sa kanya, wala. Anong pangalan mo? Di ba? So you have to be conscious. Ano ba yung gagawin natin ba? English ba ito? O Tagalog ba? Kung sa Tagalog, hindi ba? Yung dapat initiated, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Kita mo, clear. But, ano pangalan mo? Yung pagdudugtungan ng mga salita, yung mga kung saan mo idadaan, kung ano mo dito, kung hinatak mo ito ng papaganyan, saan ka magtataas? Na may kausap ka ngayon, titigil ka ba sa pag-emote kasi may kausap ka? Kasi hintayin mo yung look mo. Hindi, it's got to be a continuous acting on your part. Kasi nang sinushoot yan, magkakatinginan kayo di ba? Ang mga dabay, sanay na sanay sila ng labi lang ang tinitignan. Kasi dabber So, kailangan mong mahuli, kailangan nakasing. Yun ang concern nila. Binabalik ko yun dito. Kasi ang pag-dub, kailangan tinitingnan ninyo
para makapag-change kayo ng emotion, mata. Kaya kailangan nyo bilis ng mata at ng bibig. Titingnan mo yung mukha ng karakter mo. Saan ba ito nag-change ang emotion? Kasi nakakalimutan na itong mga ito, yung mga artista, pinag-aralan nila mabuti ang role nila. I-shoot yan, minemorize, ibinulak. Di ba? Tapos, inano sa camera. Oh, ang mga divers ngayon, naka-arrange ang script, nakaganito, pag basa na lang. Pag nagkamali pa ng instructions yung writer, nagagalit pa sa kanila. Eh, hindi naman kasi sync ang script eh. Pinag-aralan mo ba? Alam mo ba yung ginagawa mo? As a diver ba, ginawa mo ba yung tamang ibibigay mo sa role? Yun lang ang pinag-aralan eh. Binabasa mo lang yun. O kung basa na lang tayo, magbasa na lang tayo. Kasi remember that ang acting is nandito. Kahit ang chika nagsasalita, Korean, o German, o mga ano, hindi lang labi ang titignan mo. Pag labi lang ang tinignan mo sa dabi niya, Rita. Kasi nandito lang eh. Ito, ang gandang tingnan pag nag-change na yung tao. Yung artista, yung umiiyak, tapos biglang tumawa, yung dala ng, yung pati yung mga hinga, nakukuha, yung mga long and short. Pero kung halimbawa, we're talking about dubbing, di ba, yung mga voice talents. Okay. Kasi itong mga ito, na-shoot na. So, ikaw na lang mag-a-adapt sa hinga ni Sanchay. Hindi si Sanchay ang mag-a-adapt sa'yo. Kasi silang pinapalo natin. Eh, kung punta kayo ng hinga, kung hindi ka marunong sumunod sa artista, kumaganyan siya dito ka pa lang. O di sablay na. So, lahat ng mga yun, pinag-aaralan. Katulad si Aramina. Si Aramina sa Man of Powan, nanalo siya ng award doon. Yung si Rochelle siya, yung ang part niya, yung chick na modern, na hindi talaga marunong mag-chick. Yung bako-bako, okay. Meron siyang drama. So, ay, putol-putol na ganyan. Hindi hindi mo kukunin ng ganyan. Kukunin natin yan, pag-aralan mo lahat yung hinga mo. Kung saan ka huminga ng yung mga ganon. Eh, ganun mo naman talaga ginawa eh. Hindi natin gagawin yan ng putol-putol. Gagawin natin ang isang diretso na. Upuan natin. Upuan natin. Kuha ko ng mga lines. May PC naman. So, 12:01, gaganon pa, dalawang maliit, sa mga mahabang hinga, dialogue. Ano yung mga dialogue mo? Ensayo yan. I made you do sa eksena niya. O pagkatapos, sige, mag-take tayo ng mga pito. Nagdire-diretso ka lang. Nag-jot na ako kung ano yung preference kong pag-e-editin. Kasi rather than i-pick up mo, matagal ka na naman makakakuha ng emosyon. Pag-aralan mo lahat yung mga hinga mo, mga artista. Pinag-aralan mo talaga. Patiently ang tagal namin sa lolong labi. Sige. O, ensayo. O, mali ka pa ara dito. Nakanakano na ako. O, so dito yung hinga, dito yung mga o, mali ara dito. Dito. O, ito yung lines mo, nakalimutan mo. Kaya ngayon, sabi ko, if we will improve sa craft natin, magtatagal itong trabaho nito. Kasi, kapag nagtatagal ka lang, hindi ko parang maganda ang dabi. Kasi parang sila na yung sasalita, ang mga dabbers sila, tututunan na yung mga concept, kung saan yung nakatawa, kung saan yung dito. Pero, samahan mo ng mga hilaw, mapapansin, unless duman muna sa training. Kaya po, ang advice ko is, manood muna. Manood yung season 2. Nandiyan nandito ang facility. Nandito yung mga projects for you to see. O kaya yung iba, hawakan ninyo yung script pag nag-mix. Tingnan ninyo kung ano yung kinorek sa script ng double. Matututo kayo ng script. Saan ba ito hinabahan? Sinunod ba? Ano ba yung mga phone? Ano ba yung mga ganon?
tiyaga at may